Isang mapagpala at matagumpay na araw sa ating tagapagkinig. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro ng Ebanghelyo ng Book of Matthew at ngayon po ay nasa chapters 18 na tayo, 1 to 6. At ang title po ng ating mensahe is The Least is the Greatest. Sa Bisaya, ang pinakamanabo mao ang pinakadako. Sino nga ba ang pinakamas dakila at sino ang hindi dakila? Dito po sa chapter 18, verse 1 to 6, ang mga disipulo ay nagtalo-talo patungkol kung sino ang pinaka mas dakila sa kanila, mga disipulo. Ngunit alam ng Panginoon ang kanilang puso at ang Panginoon ay binigyan sila ng importanteng lesson sa kwentong ito na hindi mahalaga ang posisyon natin at hindi mahalaga kung sino ang nasa taas at kung sino ang sa bababa. Marami po sa atin na nagsasabi na Kristiyano ako o sumusunod ako kay Jesus. Pero ang tanong ay hindi lang kung sino ang sinusunod natin, kundi alam ba natin kung saan tayo sa spiritual ngayon? Hindi nasusukat ang spiritual na maturity sa kaalaman sa Bible, sa dami ng memory verses at tagal sa simbahan. Sapagkat dito po sa story ng chapter 18, bagamat ilang taon, mga 2.5 at malapit na si Jesus ipapako, ngunit bagamat marami si Kristo na pinakita ng mga mirakulo, iba pa rin pala ang concern ng mga disciple. Ganyan tayong mga Kristiyano, no? Bagamat marami at matagal na tayo sa loob ng simbahan, ngunit saan ba ang spiritual nating address o ano ba ang spiritual nating katayuan ngayon? So hindi po nasusukat kung gaano katagal na tayo sa simbahan, kung gaano na kamaraming doctrine o Bible verses ang alam natin. Hindi po ito pagpapatunay na matured na tayo. Yung mga disciples nga, kasama na nila si Jesus, ngunit hindi pa pala sila spiritual na mature. Dito po sa verse 1 to 3, sa verse o sa unang point ay tinuturo ng Panginoon na dapat tumalikod at magpakumbaba ang mga disipulo. Alisin na natin yung mga kaisipan na hindi sa Panginoon. Ano ba ang concern ng Panginoon? Ang physical na kaharian o ang spiritual na kaharian? Ngunit ang concern ng mga disciple ay, o mga alagad ay, ang kanilang position. Sabi dun sa Mark 9:33 to 34, sinabi ng Panginoon na nagtatalo sila kung sino ang pinakadakila. At nakarinig ng mga turo at nakakita ng mga pero malayo pa rin pala ang kanilang puso. Ganito ang Kristiyano, nasa loob ng simbahan ngunit malayo ang kanilang isip at puso sa salita ng Diyos. Dahil ang ugat ng tanong nila ay para sa kanilang sariling interes o pagiging sakim. Gusto nilang magyabang sapagkat mas magaling siya o hindi siya magaling. Kaya naghahambing sila sa isa't isa. Alam niyo ba mga kapatid, na minsan ito ang madalas na naging problema sa loob ng simbahan sapagkat ang tendensiya natin ay i-compare ang ating sarili sa ating kapwa at nagdudulot ito ng paghiwa-hiwalay sa loob ng simbahan, hindi pagkaintindihan, at dahil sa mga personal nating kasakiman, pang sariling interes ba, at kawalan ng kababaang loob, kundi mas gusto nating ine-exercise yung rights natin. Kaya po pinagpapala ko po kayo bilang mga miyembro ng ating simbahan na isa sa pinaka-trait ng isang totoong mature na Kristiyano ay hindi
sa dami ng verses na alam niya o training na kanyang inatanan, kundi nakikita ito sa kababaan ng loob. Kaya makikita natin na ang pinakamababa na na may mababang loob, humble, yun ang dinadakila ng Panginoon. Amen? So, dito sa number 2, ang pinakamabisang panlilinlang ni Satanas ay hindi tayo ilayo kay Kristo, bagamat ilayo tayo kay Kristo, ngunit kundi palapitin tayo, pero punuin ng pride at nagdudulot ng pagkabahabahagi. No? Yung pinaka-greatest deception ni Satanas is pride. Yung gusto nating maging magaling, gusto natin kinikilala tayo. Kung naalala natin si Satanas, isa siyang dating anghel, ngunit nagkaroon siya ng pride. Yung gitna po ng pride, P-R-I-D-E-I-I. Ibig sabihin nito, nakasentro lagi sa sarili. Gusto ni Satanas siya ang purihin, siyang sambahin. Diba? Nung inalok niya si Adan at si Eva sa Garden of Eden, gusto mo bang maging tulad ng Diyos? Yun, gusto ko. Ako ang masunod. So ito yung gusto ng Panginoon, hindi lamang malayo tayo kay Kristo, kundi masunod natin ang ating sarili. Kaya pinagpapala ko kayo na napatayin na natin yung ating lumang sarili. Amen? Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin, sabi nga sa Galatia. Ang salitang pagbabalik loob ay nangangahulugan ng pagsisisi o pagbabago sa direksyon o pagtalikod sa sarili at paglapit sa Diyos. Sabi doon, you turn away, no? You turn away, ibig sabihin magbalik loob ka. So ang tunay na pagbabalik loob sa Panginoon ay hindi pag-aalis ng mga kasalanan, pagsunod sa dapat gawin. Ang totoong pagbabalik loob sa Panginoon, ang kahulugan nito ay, Lord, ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Amen? At ang iyong kalooban ang siyang masunod at hindi ang aking sarili. Kaya italikdan na natin yung luma nating buhay at magkaroon tayo ng kababaang loob sa Diyos at sa bayan ng Diyos, o sa people of God. Number 2, ang dakila ay ang umaasa sa Diyos. Sa Matthew 18 verse 4, sila ay nagtatanong, Panginoon, sino bang mas madakila sa lahat? No? Alam mo mga kapatid, hindi pwedeng pumasok sa kaharian ang may pusong puno ng sarili, no? Puno ng pag-iisip sa sarili. Sabi ng Santiago o James 4:6, nilalabanan ng Diyos ang mga palalo o mayabang, ngunit pinagbibigyan ng biyaya ang mga mapagpapakumbaba. Kaya ang isang nature ng taong may Kristo ay kababaan ng loob. Kaya patawarin na natin yung mga nagkasala sa atin, yung mga taong sa kapaligiran natin, no? Ituro natin ang kababaan ng loob sapagkat si Kristo, bagamat sa Diyos, siya ay nagpakumbaba para sa ating kaligtasan. Isaiah 66 verse 2, sa mapagkumbaba at may pusong nagsisisi ako tumitingin. Sabi ng Panginoon, tinitingnan niya ang taong mapagkumbaba at sa kanilang puso, doon niya nakikita kung may tunay na pagsisisi. Maraming tao na nagsisisi sa bibig, ngunit sa kanilang puso, hindi naman tunay. No? Kaya sabi doon, sa puso ang Diyos tumitingin. Kaya tunay tayong lumapit sa Diyos at magsisi na. Amen? Tulad ng isang bata, sabi doon. Ang bata ay sa panahon na yon ay walang kapangyarihan. No? Wala silang otoridad, wala silang ipinagmamalaki, lubos na umaasa sila sa kanilang magulang, katulad ni Janjan, katulad ng mga apo ni Pastora Ami. Umaasa sa mga nakakatanda sapagkat ito ang katangian ng isang bata, no? Nakadepende sa nakakatanda. No? Hindi lamang sila pure, hindi lamang sila bata, no? Kundi ang sinasabi dito ng Panginoon na pagiging isang bata ay isang bata na nakadepende sa kanyang mga magulang at hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Tingnan niyo yung bata, no? Lumalapit siya agad
sa kanyang magulang, naghingi ng tulong, no? Yun ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Ikaw ba, pag may problema, nagtitiwala sa Panginoon? O nag-a-act ka na matanda, no? Sabi nga na, do not act like a child or like adult, act like a child. Tayo ay bata sa harapan ng Panginoon. Ang batang naghihingi ng pag-ibig, kalinga, nakadepende sa Kanya. 'Di ba? Yan yung bata nagtitiwala sa mga matatanda, lalo na sa mga magulang. Itong ibig ng Panginoon sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at Psalms 127 verse 1, kung ang Panginoon ang hindi magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang nagpapagod. No? Ibig sabihin, ang pundasyon ng ating buhay, ang ating pag-asa, pagtitiwala ay sa Diyos lamang at hindi sa ating sarili. Amen? Kaya wag nating pagtiwalaan ang ating kakayanan. Wag nating pagkatiwalaan ang sinasabi ng iba. Wag nating pagkatiwalaan ang mga pangako ng mga tao sa paligid natin, kahit pa kung sino, kahit nga ang magulang natin nababali pa ang kanilang pangako. Ngunit ang pangako ng Diyos, kung tayo ay nagtitiwala, ito ay matutupad. Kaya dakila sabi ng Panginoon sa kaharian ng Diyos ang batang ito. So maging tulad tayo ng isang bata. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para lang sa self-made o sa sarili mong kakayanan. No? Katulad ng concern ng mga disciple. Alam niyo ba, after ng chapter 18, sa verse chapter 20, nagtalo-talo uli ang mga disciple. At sinabi ni James, ni John sa kanilang magulang, tanungin mo nga si Jesus kung sino ang sa kanan, sino ang sa kaliwa. Pwede bang si James sa kanan? Pwede bang sa kaliwa si Juan? No? So ito pa rin ang kanilang concern. Ganito tayo. Pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos, hindi natin ina-apply sa buhay natin. No? So ugaliin natin na alisin ang ating sarili, kundi maging depende tayo sa Diyos. God-dependent. Nakadepende lahat sa Diyos. Amen? Number 3, ang buhay coram Deo ay buhay na tunay na kababaan. Ano ibig sabihin ng coram Deo? Ang coram Deo ay isang Gregong salita na dalawa, coram tsaka Deo. Yung Deo ibig sabihin Diyos, at ang coram ibig sabihin sa presensya o sa harapan ng Diyos, in front of God. Anong ibig sabihin ng mamuhay tayo ng coram Deo? Ibig sabihin kahit walang nakakita, ngunit sa harapan ng Diyos nakikita niya ang ating buhay. Kaya gawin natin ang tama. Sa harapan ng Diyos, nandoon ang pagpapala. Kaya lumalapit tayo para makatanggap ng pagpapala. Sa harapan ng Diyos, sa ating makasalanang sarili, makakatanggap tayo ng kapatawaran at kalayaan mula sa kapahamakan. Kaya lumapit tayo sa Diyos, coram Deo. Kahit sa mga manggagawa natin, minsan may nakakaranas tayo ng mga problema, hindi maintindihan, marinig ng iba, ngunit alalahanin niyo ang word na coram Deo. Alam ng Panginoon at kilala ng Diyos ang iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong intensyon. Alam ng Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan at anong iyong panalangin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Ang mabuhay bilang isang bata sa harapan ng Diyos ay pamumuhay ng isang coram Deo. No? Umaasa sa Panginoon. Sa harapan ng Diyos, dapat tayong tapat na magtanong, Panginoon, handa akong sumunod sa iyong kagustuhan. Lord, ano ba ang iyong plano? Handa tayong tumanggap ng kanyang disiplina, ng kanyang gabay, no? At umaasa tayo na laging sa kabutihan ang mga utos ng Panginoon. Amen? At hindi lamang siya isang imahe, kundi siya ay tunay na buhay na Diyos. No? Sabi ng Psalms 139, Lord, siyasatin mo ang aking puso. Kawikaan 9:10, ang takot sa Panginoon ay panimula ng karunungan. No? Kung tayo ay tunay na nagtitiwala, may takot, may pag-ibig sa Diyos, ito ang tunay na karunungan. Ang tunay na kababaan ng loob ay hindi pagmamamaliit sa sarili.
No, wag nating maliitin ang ating sarili. Bigyan natin ng confidence ang ating mga miyembro. Palakasin natin ang kanilang loob. Sila ay anak ng Diyos. Ang Diyos ay kasama nila. It is finished. No? Emmanuel, God is with you. Tapos na. Kundi ang pagbibigay ng buong puwang sa Diyos, no? Buong buhay natin, no? In conclusion, may babala ang Panginoon at paalala. Sabi niya, kung ang batang ito ay nag-cause ng stumbling block sa iba, no? Mas mabuti pa daw na italian ang taong ito at itapon sa ilog. Ibig sabihin, ang batang ito ay sino tayo? Ibig sabihin, nandun ang proteksyon ng Panginoon sa buhay natin. Kung merong gagalaw sa atin, merong mag-cause sa atin para ma-stumble, na mawalan tayo ng loob, sino ang magproprotect sa atin? Ang Diyos. Sabi ng Panginoon, mabuti pa siyang itapon doon sa ilog. So, nandyan pala ang proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga anak. Tayo itong batang ito. Amen? Ang sino mang tumanggap sa isang batang tulad nito, sa aking pangalan ay aking ring tatanggapin. So, ibig sabihin, kung pagpapalain tayo ng iba, pagpapalain din sila. Kalakip nito ay pagpapala. Amen? No? Kung tinanggap daw yung batang ito, no, parang tinanggap na rin si Jesus. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ng mga tao sa atin, yun ang gagawin. Yun ay parang ginawa nila sa Panginoon. No, yun ang pagtanggap. So napaka-bless pala ng mga anak ng Diyos sapagkat makakatanggap tayo ng special na treatment sa harapan ng Panginoon. No? We have special treatment. Amen? At special na pagpapala. If God is for us, who can be against us? Amen? Yun ang sabi ng Roma. Walang makakahawak sa atin. Kaya ipinapakita nito na mahalaga tayo sa Diyos. Kaya maging tulad ng isang batang mapagkumbaba, seryoso sa pagsamba sa Kanya, at ang pagyayabang at ang self-pride, alisin na natin sa ating buhay sapagkat ito ay nakakasira ng ating pananampalataya. Amen? Kaya ito ang Panginoon, umaasa pa ba ako tulad ng isang bata? Ito ay katanungan na gusto kong itanong sa ating mga pastor. Ikaw ba isang tulad ng bata na umaasa sa Panginoon? Wala tayong pera, anong gagawin natin sa future? Tayo ba ay umaasa sa Panginoon tulad ng isang bata? No? Tulad ni Janjan, no? Umaasa siya sa kanyang mama, umaasa sa kanyang papa. Ganito din dapat tayo. Umasa tayo sa Panginoon tulad ng isang bata. Amen? Sapagkat yun ang dakila na gusto ng Panginoon. Ang marunong magpakumbaba. Amen? So, ang ang pinakamanubo, yung nagpapakumba, yan ang itinataas. The greatest. God bless you.